الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puriin at dakilain ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya at mga gabay. Usulu syar, thalathatun. Sinabi ng mga ulama, ang punot ugat ng kasamaan ay sa tatlong bagay. Sa tatlong bagay. Usulu syar. Al-awwal, al-kibru. Wathani, al-hirs. Wathalis, al-hasad. Ang una, sabi niya, ang punot ugat ng kasamaan ay yung kayabangan. Pangalawa, ang kasakiman. Ang pangatlo, ang inggit. Al-kibru mana'a iblis minas sujud li Adam. Ang kayabangan ay ito yung nagpigil kay Iblis kung bakit hindi siya nagpatira pa kay Adam bilang isang respeto. Wal hirs, ang kasakiman naman, ukhrija Adam minal jannah. Ito yung dahilan na inilabas si Adam mula sa kanyang paraiso. Wal hasad, hamala ibnu Adam ala qatli akhihi. Ang inggit naman, ito yung dahilan kung bakit nagpudyak sa mga anak ni Adam na patayin niya ang kanyang kapatid. Dito, kukunin natin ang kibir muna. Ang una, kung ito yung dahilan na nagpigil kay Iblis na magpatira pa sa Adam alayhis salam. Nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa id kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel na magpatira pa kan Adam alayhis salam at lahat sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Hindi siya nagpatira pa. Aba wastakbara. Tumanggi at siya ay nagmayabang. Ayaw niya sumujod kan Adam alayhis salam. Dahil dito, linanat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinamuhian siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na hindi naintindihan ni Iblis ang utos ng Allah. Bagkus, ang naggudyot sa kanya na hindi nagpatirapan dahil sa kanyang kibir. Dahil ang akala niya, sa tingin niya sa kanyang sarili na mas mainam siya kay Adam. Sinabi ng Allah, qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk qala ana khairun minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Sinabi ng Allah, bakit hindi ka nagsujud nang kita ay inutusan? Sumujud ka na Adan. Anong sabi ni Iblis? Ana khairan minhu. Mas mainam, mas mabuti ako kaysa sa kanya. Khalaqatani min nar. Nilikha mo ako mula sa apoy. Wa khalaqatahu min tin. At nilikha mo si Adan mula sa putik. Bakit ako magsusujud sa kanya? Nang dahil dito mga kapatid sa Islam, ang kayabangan ay napakasamang ugali o napakasamang sakit na dadapo sa ating mga puso. Dahil ito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibir. Kung sino man sa inyo, hindi daw makapasok sa paraiso ang sino man may laki ng butil na kayabangan sa kanyang puso, hindi siya makakapasok sa paraiso. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadhalika najzil mujrimin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga sinang tumanggi, nagpasinungaling sa aming mga talata, sa ayat, at nagmayabang dito sa aming ayat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi bubuksan ang mga pintuan ng mga langit para sa kanya. At hindi siya makapasok sa paraiso dahil sa kayabangan niya. Makapasok lamang siya sa paraiso hanggat makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Mahirap, imposible. At ito yung ganti ng Allah sa mga taong makasalanan. Mga kapatid sa Islam, nang natanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang magandang damit
ang magandang mga sapatos kasuotan, ito ba ay kayabangan? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil, yuhibbul jamal, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas." Nang natanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang mga panunuot ng magaganda, ito ba ay kayabangan? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay maganda at iniibig niya at gustong-gusto niya ang kagandahan. Ang kayabangan ay ang pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa mga kapwa. Kaya mga kapatid sa Islam, kung may mga katangian tayong ganito, magtauba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At linisin natin ang ating puso mula sa mga kayabangan, iyadam billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.